Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Welcome po sa lahat sa St. John Bosco Parish dito po sa Tondo. At ang pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ni Kristo na Hari ay maganda po't ginagawa natin dito sa Tondo mismo. Na dito yung maraming mga tao na kailangan nating tulungan. Simulan po natin ang banal na pagdiriwang sa pagkilala na tayo'y mga makasalanan at nangangailangan ng awat kalinga ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang kaligtasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuling at itinagdaragan, itatambak at dahil sa nabilamukan walatian. Panginoon, namin Diyos, namin ng langit, amang makapangyarihan, Panginoon, Jesucristo, tugtog na ng Diyos, Padero ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Ang rapid mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugtog sa kanan ng Ama, Awa ka sa amin. ikaw lamang Ang danal, Panginoon, Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa lahat lahat ng Ama. Amen. 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 manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang Panginoon bilang mapagmahal na pastol ang siyang mangangalaga sa kanyang kawan at tutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ngunit siya rin ang maghukom sa lahat at maghihiwalay sa mga tumatalima sa kanyang kalooban at sa mga hindi nagpapahalaga sa kanyang mga pagnanais. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan.
Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubuti't masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan, binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan, at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa ikalawang pagbasa, ang kamatayan ni Jesus sa krus ang nagpatunay ng kanyang dakilang pag-ibig. Subalit, ang kanyang pag-ibig din ang gagapi sa kamatayan at magtatanghal sa kanya bilang hari ng sanlibutan. Mapasama nawa tayo sa mga pinagaharian ni Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. At kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay sa lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayong lahat at magbigay galang sa mabuting balita.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ng lahat ng mga anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubuklod-buklurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo, mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya't walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayong nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pinagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang magandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. May iba't ibang paraan ng pagtingin sa panahon kasi may iba't ibang kalendaryo. Familiar tayo sa civil year na nagsisimula sa January 1. Diyan nakabase ang ating mga kalendaryo. Pero mayroon din naman tayong school year, ang kalendaryo ng mga eskwelahan. Mayroon ding fiscal year, ang kalendaryo ng business.
Alam din natin ang Chinese New Year na ibang kalendaryo din ang sinusundan. Sa simbahan, mayroon din tayong liturgical year, ang kalendaryo ng simbahan. Sa simbahan, ang linggong ito ay ang huling linggo ng taon ng simbahan. Sa susunod na linggo, magsisimula tayo ng bagong panahon ng simbahan, ang panahon ng Adbyento. Today, which is the last Sunday of the year of the Church, we remember the end of time. Lahat ng bagay ay nagtatapos, pati na ang panahon ay magtatapos. At ang lahat ng bagay sa mundong ito ay magtatapos. Bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang lahat ay nasa kamay ng Diyos. Sa Kanya nagsimula ang lahat ay babalik sa Kanya. Narinig natin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Dumating si Jesus sa mundo upang iligtas tayo. Hanggang ngayon, patuloy ang proseso ng pagliligtas. Magtatapos ito sa wakas ng panahon. At hindi mabibigo ang balak ng Diyos na kaligtasan. Ang tagumpay ni Jesus sa kamatayan at kasamaan ay magiging klaro na sa lahat. Kaya ngayong linggo, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Ito'y paalaala sa atin sa wagas na tagumpay ni Kristo. Ayon sa ating Ebanghelyo, uupo siya sa kanyang maringal na trono na puno ng kaluwalhatian na napapalibutan ng lahat ng mga anghel at lahat ng mga tao. Si Kristong Hari ay siya rin ang dakilang hukom. Tulad ng pastol, paghihiwalayin niya ang mga tupa. Hahatulan niya ang bawat isa. Sa isang talinhaga ni Jesus, tayo ay parang mga isang bukid na sama-samang tumutubo ang mga trigo at ang mga damo. Pagdating ng tag-ani, ihihiwalay ang mga trigo sa mga damo. Ang mga trigo ay dadalhin sa warehouse habang ang mga damo naman ay susunugin. Sa isa pang talinhaga, inihambing ni Jesus ang paghahari ng Diyos ngayon sa isang lambat na itinapon sa dagat. Lahat ng uri ng isda ay napasaloob ng lambat. Hihilahin ang lambat sa dalampasigan at doon na paghihiwalayin ng mangingisda ang mabubuti at mapapakinabangan ng mga isda at itatapon ang walang kwenta. There will be a judgment. There will be a separation between the good and the bad. Napakaraming kasamaan ang nangyayari sa mundo natin. Hindi lang may mga masasamang tao, nakikita natin ang maraming masasama na nang-aapi, nagsasamantala, at hindi napananagot para maganda pa nga ang buhay nila. Umaasenso pa ang masasama. Kung dito lang ang mundo, napakalupit ng buhay. Pero hindi lang dito magtatapos ang lahat. May matuwid na hukom. Itutuwid ang lahat. Gagantimpalaan ang mabuti at paparusahan ang masama. Sinulat ni Papa Benedicto, evildoers in the end do not sit at table at the eternal banquet beside their victims without distinction, as though nothing had happened.
Matuwid ang Diyos. Hindi siya pabaya. Pananagutin niya ang lahat. Ang Diyos na makatarungan ay maghahari. Ang katotohanan ito ay nagbibigay ng lakas ng loob sa mga nakikibaka sa katarungan. Hindi masasayang ang pagsisikap nila. Magtatagumpay sila. This is the dire warning to those who are unjust. You cannot forever hide in lies and in injustice. You will answer for your wrongdoings. And the message this Sunday is also clear. There is a forever. Magpasawalang hanggan ang kaligayahan sa langit na inihanda ng Diyos para sa atin, at magpasawalang hanggan ang parusa sa impyerno na inihanda ng Diyos, hindi para sa atin, kundi para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Doon pupunta ang masasama. Wala pa tayo sa wakas ng panahon, pero papunta tayo roon. At bawat sandali, lumalapit tayo sa wakas ng panahon. Mabuti at sinabi na sa atin ngayon ang salita ng Diyos kung ano ang batayan ng paghuhusga sa bawat isa sa atin. Magbibigay sa atin ng test ang Diyos. Ang huli at pinakamahalagang test sa ating buhay. At ibinigay na niya ang test question. Kailangan na lang natin sagutin sa pang-araw-araw na buhay natin ngayon ang test question na ito. There will be no surprise question. Kung hindi binigay ni Jesus ang test question, magugulat tayo. In our usual way of thinking, in order to have good standing with God, we have to do religious things like praying, going to Mass, going into fasting, praying the rosary, reading the Bible, at iba pa. Pero hindi tayo gaanong titingnan sa mga pansimbahang gawain tulad ng mga ito. Tatanungin tayo sa mga ginawa natin sa ating kapwa. The way to God is through our fellow human beings. Yes, we do religious things, but these are only means so that we can approach and do good to our fellow human beings. The religious things and activities that we do are not ends in themselves. They are means to lead us to people. The religious activities should make us more human to others. And being more human, we become more divine. Isa pang sorpresa kung hindi agad sinabi ni Jesus. Para sa marami, mabuti na tayo kung hindi tayo gumagawa ng masama sa iba. Hindi naman ako nagnanakaw. Hindi naman ako pumatay. Hindi naman ako nanira sa iba. Pero ayon kay Jesus, titingnan ng Diyos ang mga kabutihang ginawa natin o hindi natin ginawa. Naging masama tayo at ganun kasama na ipapatapan tayo sa impyerno dahil sa kabutihan na hindi natin ginawa. Hindi nagpakain, hindi bumisita, hindi nag-alaga. We should consider this seriously because many of us do not do bad things to others. However, we also do not go out of our way to do good to others. And there are so many others to do good to. And who are these others? Not the big people in our society, not our relatives and friends. Yung mga hindi pinapansin, yung isinasantabi, yung binabaliwala. Maraming mga tao na nandyan pero hindi natin nakikita at hindi pinapansin. There are invisible people around us, not because they are ghosts, but because we are so accustomed not to mind them.
Maring yan ay ang driver, ang tagalaba, ang nagbebenta ng bulaklak, ang naglalako ng taho, ang pulubi sa daan o sa kalsada, ang mga bilanggo, libo-libo yang isinasantabi at pinagsasamantalahan pa sa mga kulungan. Ang mga may kapansanan na itinatago pati na ng kanilang mga pamilya. Ang mga may bisyo na para sa iba ay okay lang na patayin sapagkat wala naman daw pakinabang. Ang mga matatanda na madalas ay nasa sulok lang ng bahay kung may bahay pa nga. Sila ang dapat pansinin. Ang tulong na ibibigay sa kanila ay hindi naman espesyal at hindi naman magastos. Basic needs lang tulad ng food, water, clothing, shelter, pagbisita, at maaari pang dagdagan. Kausapin lang, ngitian, batiin, kamustahin, sa mga tuwid, ituring na tao, ituring na kapwa. Ipakita sa kanila na tayo ay magkakapatid, na tayo ay magkakaibigan. Ito ang sinabi ni Papa Francisco sa kanyang liham na Fratelli Tutti, social friendship, solidarity, saan magkaroon ng mukha at sana magkaroon ng mukha at pangalan ang mga mahihirap sa ating buhay at hindi lang sila numero o statistics. Kung kaibigan natin ang mga nagtitinda sa kalye, matitiis ba natin na sila'y basta alisin na lang at kunin ang kanilang paninda ng mga pulis at mga MMDA? Kung nakikiramay ba tayo sa namatayan, pababayaan lang ba natin na ang nanay ay pigilan na tumangi sa kanyang baby na namatay? Kadalasan, nagwawalang kibulang tayo sa mga maliliit na tao na pinagsasamantalahan dahil hindi naman sila mahalaga sa atin. Hindi naman natin sila kaano-ano. Anong hindi kaano-ano? Kapwa-tao natin sila. Magkaisa tayo sa kanila sa ating pagkatao. Kapag ang isang tao ay hindi pinahahalagahan at sinasaktan pa nga, ang ating pagkatao ang tinatamaan. Isa lang ang pagkatao natin. Anong hindi ka ano-ano? Sa bandang huli, sa wakas ng panahon at the last judgment, ang ngiti nila sa atin ang magpapapasok sa atin sa langit. O sana hindi naman mangyari sa atin dahil sa simangot nila sa atin, pupunta tayo sa apoy na walang hanggan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay po natin ngayon ipahayag ang pananampalataya na nagbubuklod sa atin bilang bayan ng Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paglilito at huhukom sa nangabuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na lumakas ang ating pag-ibig sa ating kapwa at magtamasa ng ligayang walang katapusan.
para sa bawat kahilingan ang ating itutugon. Amang bukal ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Amang bukal ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang pangunahan nila ang kanilang kawan sa pagmamahal ng lubos sa kapwa at sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang maging tunay ang kanilang pagmamalasakit sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang ang pagmamahal sa kapwang ipinamamalas nila ay suklian ng Diyos ng ligayang walang katapusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay lumago tayo sa pag-ibig sa kapwa at ito ang maging mabisang daan tungo sa panunumbalik at pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang ang pagtatapos ng taon ng simbahan ay magdulot sa atin ng pagtatapos din ng ating kasakiman at pagiging makasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang bukal ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, isugo mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig upang ang aming mga puso ay tunay na pagharian ng iyong bugtong na anak na nag-alay ng buhay upang tugunan ang aming matinding pangangailangan at sa iyong maluwalhating naghahari sa sanlibutan. Si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Makibahagi tayo sa pag-aalay. Magsitayo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mo pang makailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay at tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kaniyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat, upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ang iyong lingkod na tagapangasiwa at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito po si Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa Ang mga salita ni Kristo, ang katawan ni Kristo, para sa mga tatanggap ng banal na komunyon, manatili pong nakatayo at hintayin ang paglapit ng ating mga lay ministers at pari. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit, magpakailanman. Makundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiyo po ang lahat para sa ilang patalastas. Magkakaroon po ng second collection para sa Alay Kapwa. Ang pondong malalakap ay direktang ipapadala sa Archdiocese of Manila bilang tulong sa mga nasalanta ng bagyong Rolly at Ulysses. Piso ko, alay ko para sa Arancel. Patuloy pa rin ang ating kampanya ng Piso ko, alay ko para sa Arancel. Inaasahan ng lahat ng magsisimba na maghulog ng piso pataas bilang kontribusyon. Libreng kasal. Sa mga kasal sa huwes o civil married at matagal na nagsasama ng hindi pa kasal o live-in, maaari na pong magpalista sa opisina ng parokya upang malaman na rin ang mga dokumento na dapat ihanda at deadline ng pagpapasa nito para sa libreng kasal ng ating parokya. Alay parol. May nakalaan na lamesa sa labas ng simbahan sa mga nais bumili ng parol na maaari ninyong mailagay sa inyong bahay at pwede rin mailagay sa loob ng simbahan bilang dekorasyon sa nalalapit na Kapaskuhan. TVET registration. Malugod po naming pinapaalam sa inyong lahat na ang registration para sa mga gustong mag-aral sa Don Bosco TVET ay nagsimula na ngayong Nobyembre. Bukas ang Registrar's Office simula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon. Magkakaroon tayo ng motorcade pagkatapos ng 5 p.m. Mass bilang parangal kay Kristong ating Hari. Abangan ang pagdaan ng motorcade sa mga pangunahing kalsada. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo at dalhin natin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.